Yes mga igala, may adlaw ka na itong tanan o welcome dito sa itong parang uban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Yes mga igala no, uban-uban na usab kita karon no. Diri sa to ang tulumanon no, kada hapon diri sa to ang diri sa to ang sibianang Radyo Pilipinas Davao no. Kung nagapaminaw mo sa ato ang kuano radyo, madunggan mi ninyo no sa 88.7 sa dial sa inyong mga radyo. O pwede pod ko ninyo makuan pod no. Kung gusto niyo makita ang kuan, makita ninyo ako ang kakuan katahong-tahong. Ang ako ang gusto niyo makita akong dagway kung kinsa gid si Armando Feniquito kato sig pangaway dito sa inyong idol dito sa Pika Station. Kuan. Tanawon ko ninyo sa kuan sa mga Facebook page nga Radyo Pilipinas Davao. Anyways, mga katambayan no. Karong hapunan no, kung kagahapon atong gisgutan kay katong about sa kating ginatawag nato nga CPR no. Karon na pud no lahi na pud no kay maghatag awareness no kay daghan ba ni mga katambayan no, ang daghan ni siya nga sakit no. Actually daghan kay ni siya nga kaning kuan no mo siya di siya dili right term is prevalent. Actually daghan na ni karong sakitan no sa tuang kuan sa tuang nasod karon, especially kita no sa taka lugar nga grabe ang kuan no, grabe ang konsumo sa rice no. Pero lang ginaingon is kuan naman daw na mga katambayan no, ka-agree na po akong tawag malito, mga katambayan no, one of the phases lang na ano maka-acquire tani nga sakit. But anyways, diretso na lang nato no, isigutan nato karong panahon na no ang ginatawag nato nga diabetes. Unsa ba ring diabetes no? Actually kabalo naman taon sa nang diabetes no. Karon nga atak na ato anang kuan karon ato ginahisgutan no kay tungod ang 4th week of July, which is last week pa dapat ni. Pero karon na lang nato ni ikon no kay katong Monday lang man nag-guest ang isa sa mga doktor dira no sa Southern Philippines Medical Center. Ang kuan na mga katambayan no, atong ikuan ning diabetes kay daghan kayo kanang mga diabetic diri sa tuong lugar no. Dili lang katong hilig hinamis. Actually it's about the lifestyle no. Napoy uban nga pwede nila pero sa may diabetes no. On diabetes and diabetes mellitus usa ni sa ka kuan no, uri sa kuan nga dungod ni sa kaning wala na pag-function sa pancreas. Dili man function ang pancreas, dili na siya makakunog ka ng insulin no. But anyways, mga kuan no, mo na siya isa sa mga kuan sa to kay pag diabetes taas ang blood sugar. Yun hilig daw tamis. But actually I think dili man siguro lang sa tamis lang na siya no. There are other factors no, which is explain sa tuwa ni kasi ganyan yung doktora, ganyan yung mga aktora ni mga igala. Si Doctor, asa ba to? Na naman to diri. Ato ang kanon kada lang yung mga kaagriha ato sa pangitaon to kay kuan. Di isa na magkamali. Asa naman to? Gikan ni siya sa kuan, gikan sa
Na dire. Dili mo. Nasa Pikas page di ay. Ay Pikas kon, Pikas. Asa naman to? Nato diri mga ilagid mga katambayan ha. Okay. Huwag gid isa sa mga kuan ako baka dugay kay ko maka-search. Aha, nato diri. No, at least ba may bawaan nato gino kung sa bagay diabetes. Actually, ihatod ni siya ni kuan ni doctor health. Asa naman. Importante gid na may bawaan gid nato po ni siya mga katambayan no. Kay lisod pod kun di nato ni siya hibaw ani nga sa pagkuan. Actually kabalo naman mo tanan no ko sa ni pagkuan daghan man daghan nag content ani sa ato ang Facebook mga atong social media no. Nana day mga igala no. Nana diri mga igala no ato paminawon no ang explanation no with regards ani sakitan ni no pinaagi sa membro sa Department of Internal Medicine sa Southern Philippines Medical Center nga si Dr. Marcus Albert Belen mga igala. Paminawon nato. I'm Dr. Marcus Belen from SPNC Endocrinology Section. Presently, July is considered or tagged as the Diabetes Awareness Month. No? So usually, second, third week of July, Diabetes Awareness Week. So during these times, we push for engagement to raise awareness regarding diabetes, increase screening for patients who are at risk or who already have diabetes. Dito sa region, mataas ba ang ating diabetic people with diabetes? Ako po sa ibang, if you compare it to other regions sa Philippines o sa Philippines, actually, wala akong local data for the Davao region, pero talagang mataas talaga yung global burden ng diabetes. So not just in Mindanao, but for the whole Philippines as well as in the world. No, sa WHO, estimated nila yung 2017 that there are 400 million people with diabetes. And then pagka 2045 daw, nasa mga 600 million na yung estimated nila na number of people with diabetes. Ano yung mga factors na bakit ito mataas? Diet, no? Is it genetics is also increasing ba? Yes, so with diabetes, it's actually a mixed disease, no? So number one is genetics. So pwede siya mamana if you have close relatives, specifically if you have first-degree relatives na ay diabetes. Second, if na mga gene mutations na pwede mag-lead to diabetes. And then number three is centered sa diet talaga siya sa physical activity. So with high fat and high carbohydrate diets, you are more prone to developing diabetes as compared to kung more lean or more protein yung diet mo. And then as well as physical activity. So if for persons who are not as active or mga couch potatoes, sila at risk din sila for developing diabetes. Question from Mike? Sige, good morning. Regarding, kamali naman good pa, Filipinos are talagang rice-eating people yet. Wala pa po available data for local. How high is high? Paano natin resulto nga taas siya? For Davao region alone, unsa ata mga observations, mga rason kung anong taas ang mga nagka-diabetic diri sa Davao region. So, sabi ko, I don't really have the data for Davao region, but in SPMC alone, we're catering to around 90 patients per day who have diabetes. So, is it 90? As high as 90 patients who have diabetes per day. So, isipin mo, 90 patients times 5 in a week, times 4, ganun karami yung mga patients na nakikita namin with diabetes every month.
No? So, Ano sa labot, age range, usually? most of our patients nasa mga 30s to 50s, mga 60s, ganun. Pero we also have patients who have type 1 diabetes who are as young as 18 years old kasi sa IM man kami. So there are also mga pediatric na diabetic patient. How many ang genetics bilang acquired? For most of them we tag as acquired because diagnosed sila during adulthood na. We can't really say for certain na genetic yung kanilang cause for diabetes without specific workup, and unfortunately hindi available kasi sa Davao yung genetic workup for diabetes. So we have to send it out to Manila or Dok, last na lang, can you help us understand? Sa pangina magod na, o diabetic daw ka, maudon na SAP na kaugat sa daghang pang mga sakit. Can you help us understand, paano ba pag diabetic ka, unsa iyahang kadulungan? Sige. So actually, ang diabetes, no, it's a very burdensome disease. Daghan kaayo siya pwede tamaan ng mga organ systems. No, so abinin mo na simple lang siya kay musaka lang imong sugar o niya ana, pero naay daghan kayo na komplikasyon na pwede dulot ng diabetes. So you have your microvascular and macrovascular complications. Pag ingon imong microvascular katong sa mga sakit sa ginagmay ng mga ugat. So ang mga komplikasyon ana ng mga sakit is your diabetic retinopathy, so sakit sa mata, pwede ka mabulag tungod sa diabetes. So katong sugar, pwede siya mag-build up, pwede siya mag-cause na katong problem sa imong mata, magputok-putok yung mga ugat dito, pwede ka mabuta. Then you have your diabetic neuropathy, so katong mga ugat nimo, mga nerves nimo, so katong mga pasyente, usahay, magreklamo sila ng murag na ay mga kuryente-kuryente o magbilhod ang ilang mga kamot, ilang mga tiil, kana apil na sila sa komplikasyon sa diabetes. Then you also have your diabetic nephropathy, katong sakit sa kidney. No, actually, diabetes is the #1 cause for chronic kidney disease worldwide. So, atong mga pasyente na nagadialysis, usually diabetic na sila. So, maigot, magkuba o madaot ang imong kidney kung imong pasagdan ang pagka-diabetes mo. Then, aside from your microvascular complications, naapot mga macrovascular katong sa mga dako na manunsad ng mga ugat. So, pag iingon imong macrovascular, mauna na siya sa heart, sa imong utok. So, ang diabetes, risk factor po na siya o risk po na siya para mag-develop o stroke o heart attack. So, kung imong pasagdan na taas imong sugar, pwede ka ma-stroke or ma-MI. Best way to cure diabetes, natural way. So, the best way to cure actually is prevention. So, dapat na ay screening, no? Usually sa mga ages 35 years old, kung wala kay sintomas, dapat magsugod na tag-screening for diabetes. So you do your fasting blood sugar, your HbA1c, or your 2-hour postprandial glucose tolerance test. Tapos kung na may mga risk factors, adunan kung naakay mga first degree or second degree relatives na naay diabetes, magsugod na po dapat screening ana. Kung ikaw ay overweight, ang BMI nimo 23 pataas, kung nakay hypertension or high blood, kung imong BP mas taas pa sa 130/80 or nakay tambal para sa high blood, apil dapat na siya sa mga nag-screening. Tapos katong mga babae na nagka-PCOS o katong sa ilang maglisod og panganak, or katong mga nagka-GDM pod sa una, katong pag nagka-diabetes sa pagkabuntis, apil dapat na sila sa screening. Basta lang yan, hindi Coke Zero, is it safe for diabetic? Actually, controversial yan siya na state na question kasi sinasabi nila na zero sugar siya. Recommendations namin, it's still, pa rin siya, soda pa rin kasi siya. So, technically, hindi namin pwede recommend or iho na safe ang Coke Zero kay carbonated drink lang maghihapon na siya. Although zero sugar siya, lahi man sad ang sweetener niya, kulang ang among data para mag-ingon na pwede siya sa diabetes, sa diabetes. Yes, wala mag-Coke Zero. Okay, before we go to So, mo to mga higala, no, ang gingon ni Dr. Belen, no. So, dila siya more on sa sweet, no. So, ang gingon nito is kung more fats o more tawagan ni more fats and more carbohydrates ang imuhang diet,
no mo na siya ang medyo vulnerable yun nga makakuha og kining sakit nga diabetes, no. So that's not I think no ang kuan ang tamis part na siya pwede mo gud siya ma-convert into carbohydrates. Adi siya gikan siya sa carbohydrates. O tama siya, mo nang gi kuan no. Well, correct me if I'm wrong, no. Promoto ko ang pagsabot, no. So mo to siya mga igala. So it's not just a sweet mga igala. Apil pud si high fats pud na mga kuan. So apil pud siguro kan mga trans fats, no, nga makakuha og kini kuan diabetes. Anyway, sa itong pagbalik mga igala, no, palawman nato ni nga adi siya atong palawman atong dugangan nga ato ang mga kahibalo, no. For example kanis mga diabetic na, instead na mo inom og tambal, katong gipamintinan sa ilaha dito na may noon nag-adto sa herbal na ginapamaligya diya sa atong mga silingan, no. O unsa pa ba nga kuan, herbal capsule, herbal kuan, mga food supplements, no. Diha naman hinoon mas magsalig, dili man hinoon dito sa tambal gyud gikuan gyud sa doktor, no. Og uban pa nga kuan, no, og katong gipangutana po ni sa to mga kaubanan pod sa buhat mga katambayan katong mga symptoms o katong mga effects kung doon na diabetes ang usa ka tao. Anyways, mga katambayan, balik kita man lang sa mga importante painumdum ning atong sigyanan. Balik kita mga igala din sa tuwang panaguban sa atong pulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Char, energy man do. Hindi ka pa pagod. Anyways, mga igala do. Padayon gyapon nato ginahisgutan karon, no, ang ginigitawag nato ka kaning sakit nga diabetes mga katambayan, no. Well, ako ko na karon no, anong naghisgot ka na karon man do kay tungod mo nang guest dili. Actually daga pa man tag pwede hisgutan din hido nga medyo makalingaw, no, pero kani mga igala it's karon po nato, no, ato ang i-share pod ni siya, no. Para doon na po mahatag nato nga kanang maski gamay kaalam man naman lang tay ambag, no, nga dili lang ta sige tira, di lang ta sige og kaning kuan, no. And then ang mga kuan pod, no, atong mga inputs dili gikan sa ako mismo, gikan sa mga eksperto, no, nga makatabang. Dili lang kay basta eksperto, lisensyadong professional mao na sila mga kakuan, no. Sama na ako di man ako kuan akong profession dinhi kay di man ko kuan, di man wala man siguro ang ningon lang license na mga lisensya mga journalist, wala man. Okay, akong lisensya pagka teacher man. So kuan lang, dili lang tanong, di lang ta magtudlo pulog ka ng mga kuan pud nga walay basis, no. So anyways, may gala dinhi ta padayon ta sa tuang kuan sa diabetes, mga hisgutanan sa about sa diabetes mga katambayan, no, kay importante gid nga may baw-an pud sa katawhan pud, no. Ug may baw-an pud nako nga kuan, no, unsa man tong mga buha ang ibuhaton, no. Natong Lunes mga igala, no, gi-explain ni Dr. Albert Marcos Belen mga igala nga isa sa mga kuan nato, no, kaning hilig kini mga kuan, no, kay lagi mahal ang kuan, no, mahal ang tawag ani, mahal ang tambal sa diabetes. So ilahang kuan is puni uban pud kay mo lagi ni kasagaran, dili lang kay politiko ang naga-take advantage sa mga kapobre, even mga negosyante uban, no, na ubang negosyante, no, nga gina-kuan nila, gina-take advantage nila ang ignorance sa mga tao para motuo sa ilaha. Di ba? Paliton ng produkto. Pero unsa effect? Mora na siya ang pangutana diha mga katambayan, no. Unsa may imong effect, no? Instead ni ko ni makabarato sila kung kanilang imnon. Pero last part, mas dako ang gasto kay mas dako og gasto dito sa treatment sa hospital. Nga instead nga imbes ma-prevent to nga sakit, nasamutan. Kiwa man giinom ang tambal, mura po na kanang kuno giingon, no, na kay high blood. Na kay high blood. Tapos ingnon tagaan kag maintenance sa high blood. Tapos di ka mainom kay nabasa or natan-o nga content sa bisan kinsang kuan yan na maligya ra daytog ka ng mga kuan, usa ba na nga mga food supplement diha
Ingnon dito, nga makakuan daw, makadaot sa kidney. Basta kabalo, nga gihatag ng kuan, maintenance sa tambal, to lesser the risk, nga mag-renal failure ka. Kinaiuban din ha, no, sumala pa sa usa ka doktor, no, nga naapod sa social media, no, tali ako na gina-share no, nga, ito yung naghatag ang maintenance, para dili makuan, no, ma-pressure ang imuhang ugat din na padulong sa imong kidney sa pagsala. Now, kung imuha ng kuan kung imuhay nun ng ikuan, no, syempre, naman ugat nga magkuan, kung high blood nun ka, mubara grabe ang bara sa imong ugat di padulong sa imong kidney, yung wala mo sulod dito dugo sa imong kidney, o sa banang nga fluid, dito na ang renal failure, mo na siya nga na maintenance para sa high blood, mo na dapat sa imnon. No, di na siya makadaot. O kung makadaot man, mas less ang iyang risk compared sa dili ka mo inom og maintenance. Nga na siya. Mo po na siya diripod sa diabetes, mga katambayan. Nga na may inom og maintenance. Katong sakto nga kuan nga para ma-lower ang risk nato. Dili kay mapasamot or the worst, mo pa hinungdan si mong kamatayon kay dili ka mo tuo sa giingon sa doktor. Di ba? Pag mo sa doktor, kuan, di mo tuog kuan, giresita sa doktor. Pagka last part, diya doktor gihapon maadto. Di ba? So, mo na ang kuan nato, paminahon ginato ng mga doktor jud, no? Kay di mingon sila pangwarta ra man na doktor kay pangwarta ra man na. Well, ang SPMC wala na nagapangwarta. Niya pag naimamatay, pasangin lang ng doktor. Ay, nako. Labi na ka lang, wala na kayo dalhon dito sa ospital, pasangin lang ng doktor. Anong wala man nadalha katong napalay unang sintomas? Ay, nako. Anyways, mga igala, balikan nato na ba? Ang mga inputs ni Dr. Belen, mga igala, no? Usa sa mga, miyembro sa Department of Internal Medicine diya sa Southern Philippines Medical Center. Paminaw na to. Practice sa mga diabetic is, ilang pagto is reversible daw ang diabetes. Tinuod siya? Dili siya tinuod. Kasi once you have diabetes, lifetime na siya nasakit. The only way na ma-reverse siya is if magsige kag inom og imong tambal, no? So usually kapag na-diagnosed with diabetes, you're started on medications for your high blood sugar. The only way na ma-control siya is if you continue to take your medications. Medication, doc, dili supplements. Okay. So, important yan siya na differentiate natin ang gamot na direseta ng doktor versus so food supplements na ginainom nila na makawala daw ang diabetes. So, we do not recommend taking or giving food supplements for diabetes. Murag namang ginatawag na to, doc, na placebo effect. Good, no, na feeling na to na ayo tayo because yung kanin na tambal. But after that, mamatay noon sila it's because of sa advice na ko sa itong mga tao, sa itong mga tao, doc, na mga diabetic load. They shown to take their medication instead. Ito sila sa mga food supplements. So, pag ganyan kasi, we actually encounter a lot of patients na ganyan, no, na medyo hindi masyado maganda yung kanilang educational background or na hindi sila masyado oriented regarding sa mga pwedeng consequences ng pag-take ng mga food supplements na hindi nila masyado nasabihan. Pag ganyan, you have to educate your patient or yung kakilala mo na nag-take ng food supplements. Sabihan mo na hindi siya gamot for diabetes. Tapos yung mismong capsule or tablet or tea or coffee na iniinom nila, walang study or walang magandang data na nilabas regarding it na may epekto ba talaga siya sa diabetes. Kasi madali mag-claim na magkuha ng tao, ipasabi sa radyo na ay nawala akong diabetes, na normal akong blood sugar, na okay ang akong kidney. But it's difficult to prove that, kasi yun yung madalas na nangyayari sa atin dito. So, part of diabetes awareness is to tell or raise awareness for patients na hindi gamot ang food supplement for
diabetes. Kailangan talaga magpa-check up sila sa doktor, mabigyan sila ng tamang gamot. In the case of SPMC, Doc, may mga ganito pa tayong mga patients na na-encounter. Madami. So how did you educate these patients for that? And especially most of these people mga matanda na tapos hindi na masabihan. Madalas kasi sa SPMC, ang nangyayari is it's either for surgery na sila, maratutlo ng ilang mga tiin, or kanang lang mga cataract surgery, basta mga ganun na kasi. So it's a bit easier for us to educate them kasi magbabasa na parang, nay, tay, di ba, nagtumar ka ng food supplement nimo unya karon taas gyapon imong sugar, di ba? So di ka makadayon sa imong surgery noon. So dapat katong tambay ang reseta ang imong gitumar. So that way it's easier for us. But at the same time, for those who have not yet experienced that kind of then talaga, you have to sit them down and educate them. Sabihan mo talaga sila na hindi tambal ang food supplement. Okay, yung isang common na pwede mag-farming, then there's this Ozempic. Kasi may iba yung Ozempic ginagawa nila pang papaya kasi wala silang diabetes. Is it kung basa na maganda ba na mas hindi ka diabetic mag-Ozempic ka para pang papaya? Anong effect nito sa blood sugar? Ang Ozempic is also a kind of medication for diabetes, pero lahi siya from metformin, no? Ozempic is a GLP-1 receptor agonist, injection na siya. Tapos, actually, aside from diabetes, proven na siya na naay siya effective on weight loss. So, dili lang siya sa mga pasyente na diabetic, pwede siya i-reseta sa mga pasyente na kanang mga obese, na gusto din nila mag-lose weight. So, siyempre, with any medication, kinahanglan na i-check up sa pasyente. So, kung mag-ingon ng pasyente na, Dok, murag bukat naman tayo ko, or female, babae na pasyente, gusto magpabuntis, siyempre, risk factor or difficult rin magpabuntis kung overweight ka. So, na yung mga indication yung kailan ihatag ko na Ozempic. If we're talking about mga symptoms for diabetes, then the usual common symptoms that patients develop are magsigig pangihip, no? So minsan magsigig gising sa gabi, laging kaihipon, laging uhaw, no? So parang uhaw lagi, mag-inom lagi ng tubig, minsan laging gutom. Tapos weight loss, yung biglang pagpayat, isa rin yan sa mga symptoms ng diabetes. Yung symptoms sa Doc, do they come out in the late stages of your life or possibly early pa? Usually, ang diabetes kasi, it's a slow progressing disease. By the time na ma-diagnose siya, usually naanay mga komplikasyon or naanay mga symptoms na maglabas. So, people typically asymptomatic or wala yung mga sintomas, dala-dala lang nila. By the time magawas ang sintomas, taas na ang mga sugar nila. So, mahirap i-catch ang diabetes if you base it on symptoms. Kaya talaga we push for screening. So, even individuals or mga patients na wala yung mga sintomas, pag niabot na kinaani nga age or 35 years old, or nakakay mga risk factors such as family history, dapat magpa-check ka na. Alas na lang din, Doc. Clarify lang, yung obesity, Doc, is that also a risk factor sa diabetes? Yes, so it is, no? Because with obesity, mas mataas yung taba, tapos i-develop kadalasan na yung tawag natin na insulin resistance, no? So typically kasi sa diabetes, ang mga sakit niyan is yung salapay or yung pancreas mo, nag-produce siya ng insulin, tapos yun na nagpababa ng blood sugar mo. Siyempre, there's type 1 and type 2 diabetes. Ang type 1 diabetes, yun yung kulang talaga ng insulin ng katawan mo. So, yun yung talaga mapababa yung sugar mo unless mag-inject ka ng insulin. With type 2, usually there's insulin resistance. So, sakto yung insulin na mabuhat sa imong lawas. Ang problema, itong lawas mo, hindi na siya nag-response. Or murag, kahit na siya, hindi siya nag-response sa insulin. So with obese patients, more sila to develop insulin resistance. So mas nila hatag og insulin sa
ang nagabuhat og insulin ng ilang lapay or ilang pancreas, dili kaayo effective. So that's why they tend to develop diabetes. Thank you. Next problem. So, Doc, Marcos, kung kayo nga pangutana, na once diabetic daw, lalo na sa mga lalaki, magpales sa ilahang pagkalalaki, unsa ni katinuod, Doc? Aside sa, unsa to, erectile dysfunction, kung dami siya nga, ang most reason is diabetes. Actually, that's true. That diabetes can lead to a complication of erectile dysfunction in males. So, syempre, sa lalaki, ang imong manhood, ay mga ugat dito. So, mapektuhan din siya, no, sa mga macrovascular complications sa diabetes. So, kung ginagmay or gwapo ang blood flow tungkol sa pagkataas sa imong blood sugar, pwede din ka makadevelop of TB or erectile dysfunction. So, mag-isugod tayo si Junjun. Sa mga babae naman, ang usual complication sa babae is kanang maghuga or mawalan og natural lubrication ng ilang mga puwerta. Okay. Last question sa Brenda ka na ito. Sign ng end stage ng diabetes, and also how would you prevent the person from kanang maputol yung iyang tiil, di ba, mauto ang mga last stage? Wala naman talagang end stage ang diabetes kasi hindi siya parang kidney na pag umabot ka sa ganito, mapalong na siya. With diabetes, your blood sugar just goes up and up, no? So, ang gangrene kasi sa infection ng skin, ng bone. Tapos, one way to prevent that from happening is no regular screening talaga for diabetes. And if you know that you're diabetic, dapat every day you do your daily food screening. So para sa mga diabetic na mga patients, kinahanglan everyday magsige magtanaw sa inyong mga tiil para i-check na wala mo yung mga sugat, wala mo yung mga samad na dili nagahil. Kung mapansin ninyo na naay na yung samad, that's more than 3 days na, dili na siya nag-aayo or nagsugod na siya, murag nagamanas na, naga-red na, nagsugod na magnana-nana, dapat magpa-check up na kayo because you need antibiotics for that. So, kailangan, again, regular screening talaga for diabetes and then regular screening din sa paa. We actually have a workshop coming up soon this August, no, for diabetic foot screening. So, katong giingon ako na isa sa mga complications ng diabetes, katong diabetic neuropathy, katong sa ugat, isa kasi yan sa mga complications niya na parang mag-numb yung sensation or hindi ka kaayo ka pa-feel. So, what happens kasi sa mga diabetic na mga patients is nagsugatan sila, hindi na nila na mapapansin. So, important na talagang pag-diabetic ka, naka-chinelas ka lagi or nakasapatos. Pagkat ng TL, inevitable siya. Hindi naman. Kasi, yun na yung parang last na option talaga natin to save the kapag hindi na kaya i-save, umabot na sa buto talaga yung infection, then that's the time that we refer to ortho for the application. Pero katong mag-ingon ka na inevitable, ma-prevent kasi siya, like I said, so kung diabetic ka, you have to take your medications to lower your blood sugar, kung naakay sugat, at dapat everyday check mo yung tiil na wala kay mga samad, wala kay sugat. Kung magkasugat ka, dapat magpa-check up ka dahil kung hindi siya nag-heal, para matagaan ka tama na antibiotic. So actually, ma-prevent siya, hindi siya inevitable. Pero kung imong pasagdan, maabot ng isa ka bulan, yan, nagnanana na imong tiil, murag dito pa doon. Kung dito diabetic ka, pwede ba bunutan ng itin? Kailangan mo ng dental extraction. There's no problem naman kay diabetic ka, bunutan ka na natin. Usually, nagpapaklear kasi ang mga dentists. For example, ako, kailangan bunutan, hindi ako kailangan kasi diabetic din ako. Kasi syempre, bunutan ka ng ngipin, karoon ng parang sugat doon, na maiwan na nakabuka yung gums mo niyan. Kung uncontrolled yung sugar po ninyo, pwede pasukan ng infection. Kailangan ng clearance. So mo to mga higala, no, ang mga explanation pila to kami so daghan natag nakuha dito, no, but hopefully no na lagi magpatuon, no, ay lagi mo ng food supplement kung na mo ginahambil, okay lang siguro ng food supplement, no, hindi na to i-demonize po na siya mga kaagri mga katambayan, no,
Pero katong wala pa kay sakit. For prevention lang, wala pa kay sakit. Pero kung na kay sakit, ayun, nagkuha na. Ayaw risk. Dito ka sa tambal yun, nagireseta sa doktor. Doktor ang kuha no. Mingon na po siya, may makamanda ko, naka-experience. Ako ang mama di ay, gikan man to sa SPMC katong the night before siya namatay. Nagsisi ba akong doktor? Wala. Ay, nagsisi nga doktor dito sa SPMC. Lagi ko nga, grabe na gito yung sakit. So, kato siya, igo na lang, nakuha na lang gito siya ato, no? So, there's nothing to be blamed kung kinsa may kuan. Basta, ay lagi yung sisi ang doktor. Kaya iyo ka mo may kuan. Totoo man mo ang mga herbal. Kapaminaw lang yung testimonial. No? Doktor gihapon ta. Balik ta sa doktor. Balik ta sa doktor. Mga katambayan. Anyways, mga katambayan, mga taigong oras. No? Hantod sunod pohon. Dili sa to ang panaguban. Sa tong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Hantod sunod pohon. Salamat. Ngayong hapon. Mabuhay ang bagong Pilipinas!